Good day, class. In this presentation, we are going to talk about extinguishment of obligations. The following are the principal modes of extinguishing obligations: payment or performance, loss of the thing due, condonation or remission of debt, confusion or merger, compensation, novation. There are other modes as well. We have annulment, rescission, fulfillment of a resolutory condition, and prescription. But take note that these modes are not exclusive. Ibig sabihin, meron pang mga iba pa. Okay? And these other modes are the following. We have the death of the party in purely personal obligations, arrival of resolutory period, mutual dissent of the parties, change of civil status by one of the parties, and the happening of unforeseen events, or what we call fortuitous events. If these are present, then the obligation will be extinguished. So, isa-isahin natin, no? Let's start with payment or performance. Okay, payment is the fulfillment of the obligation by the realization of the purposes for which it was constituted. Okay? For example, no, sa obligation to buy and obligation to sell. Once na ibinigay na ni buyer yung pera, equivalent of the product, then that is what we call payment, no? Because the purpose is for the other party to give the product and for the other party to give the payment or the sum of money equivalent of the product. Okay? So, ganun lang yun. That's what we call payment, pagbabayad. But take note, payment may consist not only in the delivery of money, meron pang ibang binibigay na aside sa pera para matapos yung obligation. It also includes the giving of a thing, di ba? A thing that is other than money. For example, you give in exchange for the laptop na ibibigay sa'yo, you will give in return, let's say, 10 sacks of rice. Oh, pwede rin yun, no? In exchange for the motorcycle na ibibigay sa'yo, you will give in return your laptop, your Apple laptop that is equivalent of the motorcycle. Diba? Hindi man pera yung binigay, but it's also another thing. Okay? Aside from giving a thing other than money, there is also the act of doing something, or what we call doing of an action, or doing of an act for short. And also we have not doing of an act. Di ba? Alam na ninyo to when we talk about obligations to do and not to do. So for example, no, pinturahan mo nga itong kwarto ko ng color blue. Di ba? So kung ginawa na niya yung action na pinturahan na niya ng blue yung kwarto, then that is equal to finishing the obligation already. And for this reason, payment is also called performance. Because you are not giving money, but you are performing an action that will be tantamount or equal to ending your obligation finally. The following are the requirements for the payment to be considered valid. The person who pays the debt must be the debtor, of course. The person to whom payment is made must be the creditor. The thing to be paid or to be delivered must be the precise thing or the thing that is required to be delivered by the creditor. Of course, common sense lang yan, no? The manner, if expressly agreed upon, time and place of payment, etc. Minsan kasi pinag-uusapan ng mga partido, paano yung mode of payment? Cash ba o check? Anong oras ko ibibigay yung bayad? Saang lugar tayo magmi-meet? Okay? Kung may mga pinagkasunduan na mga ganyan, of course, the parties are bound to follow the agreement. And most importantly, in order to fulfill the payment, dapat i-accept yan ni creditor. Okay? You must remember, no, our lesson on delay, di ba? If the creditor will not accept the performance or payment of the obligation,
then he may incur in what we call mora accipiandi, delay on the part of the creditor who refuses to accept. Okay? In connection to payment or performance, we have this so-called substantial performance doctrine. Okay? Minsan kasi, yung mga parties o yung debtor sa obligation to do an act, hindi kasi niya na-fulfill 100% yung pinag-usapan, no? For example, in a wedding venue, yung instruction ni bride sa kanya ay, you decorate my venue for the wedding with flowers bearing the color blue, red, white in a balanced number. Okay? Dapat magka-balance lang yung colors ng blue, red, and blue doon sa mga flowers, no? Pero anong ginawa ni debtor dito? Parang kung titignan mo yung design niya, litaw naman yung red. Hindi naman na balance, more on color red na yung naging theme ng mga flowers. But still, kung titignan mo naman, natapos naman niya yung obligation niya na i-design yung buong venue. Hindi naman siya nagkulang sa pag-design sa venue. Okay naman yung design. Hindi lang kasi nasunod yung colors na gusto ng bride. So, does that mean na hindi pa ma-extinguish yung obligation ni designer ng venue? Well, if I am to answer, I will apply this what we call substantial performance doctrine, no? Kasi kung titingnan mo, the essential purpose of the agreement, ano ba yung essential purpose ng agreement? To design the venue. Nagawa naman yan, no? Na-accomplish naman. So therefore, as if kompleto na yung obligation na ginawa ni debtor. Kaya mag-e-end na or ma-e-extinguish na yung obligation ni debtor to design the venue. The requirements are the following, no? There is an attempt in good faith to comply with the obligation. Walang panlilinlang na ginawa si debtor. Talagang ginawa niya yung kakayahan niya para i-design yung venue in that example. And also, there is only slight deviation from the obligation. May pagkakamali man siya, pero it's just very simple, no? Very little. How can you say that something is just little, no? If it is unimportant or it is not material, ibig sabihin, the essence or the purpose is still there. Meron lang minor, konti lang na details na hindi nasunod. Pero still, nagawa niya yung pinaka-essence. And in our example, the essence of the design is to have a very wonderful and beautiful venue. Yun lang naman, no? Kahit hindi na nasunod yung balancing of colors, that is still substantial performance. Nagawa pa rin niya yung essence ng usapan nila. Okay? Now, what if third persons, hindi yung nakautang yung nagbayad? Ano yung rule natin? The general rule is, the creditor is not bound to accept payment or performance by a third person. Kung hindi yung nakautang yung nagbabayad kay creditor, merong right na i-refuse, hindi a-acceptin ni creditor yung bayad. But there are exceptions. Kahit ibang tao yung magbayad, dapat tanggapin ni creditor yung bayad. First is when made by a third person who has an interest in the fulfillment of the obligation. Kung merong interest o merong right kung merong right na maapektuhan yung third person kung hindi nakapagbayad si debtor kaya siya ay nagbayad na, dapat tatanggapin yun ni creditor. So for example, A ay may utang kay B. As a collateral to the utang of A, nagbigay si A ng collateral na lupa, land. Okay. During the pendency of the obligation to pay the sum of money, naibenta ni A yung lupa kay C. Okay. Pero ito ang problema ngayon ni C. Kung nagkataon na hindi makapagbayad si A kay B, merong option si B na pumunta siya sa korte at ipapa-order niya sa court na yung lupa na collateral
ibebenta na. At kung maibenta yan, yung pagbebentahan na pera, makukuha ni B para makumpleto na yung bayad ni A sa kanya. Now, if that happens, anong mangyayari kay C? Kawawa siya. Mamomblema siya kung paano niya ngayon sisingilin si A para maibalik sa kanya yung pinagbili niya nung lupa na nawala sa kanya dahil sa kapabayaan ni A sa utang niya kay B. So therefore, para ma-avoid yung situation na yon, para ma-secure ni C na sa kanya at sa kanya lang yung lupa, mag-o-offer ngayon si C kay B. Sabi ni C kay B, B, ako na yung magbabayad sa utang ni A para wala ka nang makukuha doon sa lupa kung hindi nakapagbayad si A. Kasi this time, meron ng interest si C doon sa utang ni A. Ibig sabihin, merong right kasi na madadamage si C. Kung hindi nakapagbayad si A doon sa utang niya, si B ngayon ay pwede nang pilitin na acceptin yung bayad ni C doon sa utang ni A sa kanya. Okay? And another exemption is contrary stipulation. Kung yung usapan ni creditor and debtor ay bawal na magbayad ang ibang tao doon sa utang ni debtor, then that will be followed. As long as meron usapan na ganon from the very beginning. Okay? Next, rights of a third person who made the payment. Okay. Take note yung taong hindi nakautang pero siya yung nag-volunteer na magbayad ng utang ng ibang tao, meron siyang mga rights. Pero yung rights niya nakadepende kung may knowledge ba o walang knowledge yung nakautang doon sa pagbabayad niya doon sa utang niya. Kung alam ni debtor, ito yung rights ni third person. The third person can recover the entire amount that he paid. Kung 1 million yung utang, kahit na merong nakapag-advance na pala si debtor noon ng 500,000, pero yung ibinayad ni third person ay 1 million pa rin, yung 1 million ang pwedeng singilin ni third person doon kay debtor. Kasi nga, meron namang knowledge si debtor doon sa ginawang payment ni third person. And also, the debtor can be, or the third person should I say, the third person can be subrogated to all the rights of the creditor. Ibig sabihin, parang magiging creditor na si third person by the time na hindi pa nakakapagbayad sa kanya si debtor. Second, paano naman kung walang knowledge si debtor doon sa pagbabayad ni third person? Ito ang may problema na. The third person can recover only insofar as payment has been beneficial to the debtor. So for example, 1 million yung utang ni A. Okay, 1M. Tapos, etong si third person, binayaran niya yung 1 million. Only to find out, hindi pala 1 million. Kasi nakapag-down payment si A noon. Kaya, ang natitirang balance na lang ay 500,000. Pwede bang singilin ni third person kay A yung buong 1 million? Kung hindi siya nagpaalam kay A na magbabayad siya ng utang niya? The answer is no. Okay? Kasi, since hindi siya nagpaalam, yung amount na nag-benefit lang si A ang pwedeng singilin sa kanya. Kaya 500,000 lang yung pwedeng pabalikin ni third person mula kay A. So tatanungin niyo ako, sir, paano na yung remaining 500,000? Saan nakakahabulin ni third person yon? Then the answer is, he will go to the creditor. Okay? For example, yung utang ni A ay kay C, si third person, nakakahabulin niya ngayon si C na ipabalik yung 500,000 sa kanya. Problema na ni third person yan, no? Hindi siya nagpaalam Okay? Hindi siya nagpaalam kay A na siya pala yung magbabayad ng utang ni A. Therefore, problema ngayon ni third person na habulin si C doon sa excess na
500,000. Next, what if sa ibang tao naman na ibigay yung payment, hindi kay creditor? And this person na nakatanggap ay wala siyang authority na tanggapin yung payment. What will happen? The general rule is, payment to an unauthorized person is not valid. Meaning to say, hindi pa po matatapos yung obligation ni debtor. But there are exceptions. If the payment is given to an incapacitated person, the payment will be valid if the incapacitated person kept that thing delivered, okay, inangkin na niya, or it has been beneficial to him, naka-benefit yung incapacitated person because of that payment. Another situation is when the payment to a third person insofar as it redounded to the benefit of the creditor. Meaning to say, kahit sa ibang tao na bigay yung payment, pero nag-benefit pa rin kay creditor mo, then that will be a valid payment. For example, no, A, nakautang siya ng 10K kay B. At the same time, si B, nakautang siya ng 10K also kay, sabihin natin, si C. It so happened na si A, nagbayad siya ng 10K kay C, who is unauthorized to receive the 10K as payment for B's credit from A. Yun nga lang, dahil sa pagbabayad ni A ng 10K kay C, nag-benefit naman si B. Kasi in effect, nawala na yung utang niya na 10K from C. Hence, the payment by A will extinguish already his obligation for B. Okay? Another situation is when the payment in good faith to the possessor of the credit. Okay? So these are the situations where payment to an unauthorized person will still become valid. Next, there are special forms of payment, mga iba't ibang klase ng payment which are also considered valid. First is what we call dation in payment. Ito po yung instead na pera yung ibibigay sa creditor, nag-usap yung debtor and creditor na property o ari-arian na lang yung ibibigay doon kay creditor para matapos na yung money obligation ni debtor sa kanya. Okay? For example, merong dapat bayaran na worth 500,000 pesos etong si debtor kay creditor. Pero at the meantime, walang cash na enough si debtor. Pero meron siyang, sabihin natin, meron siyang kotse that is also worth 500,000. At nag-usap sila, sabi ni A kay B, pare, since wala pa akong cash at kailangan mo na ng pera, pwede bang itong kotse ko na lang ang ipambabayad ko doon sa 500,000? If B agrees, then no problem. Okay? That will be treated as a payment already and the obligation of the debtor will be extinguished finally. Another special form of payment is what we call payment by cession. Debtor cedes his property to his creditors, so the creditors may sell the same and the proceeds realized applied to the debts of the debtor. Almost similar with dation in payment, yun nga lang, sa dation in payment kasi, balikan natin si dation in payment, dito kasi sa dation in payment, yung property mismo yung magiging bayad, no? Yun yung mismong magiging payment kapalit ng pera sana. Binigay mo na yung kotse kapalit nung sana ay pera, tapos na yung obligation. Pero dito sa payment by cession, iba yung effect nung pagbibigay ng property. Okay? Same, okay? Almost the same. Merong property na ibibigay. Example natin ulit yung kotse na worth 500,000. Pero upon giving the car
to the creditor, hindi pa po matatapos yung obligation ni debtor. Ang mangyayari kasi, si creditor, ibebenta niya yung kotse muna. Para kung magkano man yung magiging amount na makukuha niya doon sa pagbebenta sa kotse, yung amount na yon ang i-apply na payment doon sa utang ni debtor. Okay? So, ang pinagkaiba, again, I repeat, yung property, ibebenta muna at yung proceeds nung pagbebenta, yun yung mai-apply doon sa pagbabayad ng utang. Okay? Unlike sa dation in payment, yung property mismo ang magiging payment na. Okay? So, that's payment by cession. Another special form is what we call consignation. This is the act of depositing the object of the obligation with the court or competent authority after the creditor has unjustifiably refused to accept the same or is not in a position to accept it due to certain reasons or circumstances. Okay? This is related to our topic previously on mora accipiendi. Kasi minsan, nade-delay si creditor na tumanggap nung payment na binibigay ni debtor. For example, nagkasakit siya na confine. Nag-earn ng interest yung utang eh. Kaya, yung gusto ni debtor, sana mabigay na niya yung pera para mag-stop na rin yung earning of interest. Therefore, the option of the debtor is pumunta siya sa court or in a competent authority at doon niya i-deposit na lang yung pera as if nagbayad na siya kay creditor na hindi pa available to accept the payment at the time being. Okay? So that's consignation. Next, payment in cash. So, payment in cash is related to what we call legal tender. Ito yung pinagbabayad natin na pera. Legal tender means currency which in a given jurisdiction can be used for the payments of debts, public and private, and which cannot be refused by the creditor. Okay? Legal tender, ito yung mga currency notes and coins natin na ginagamit natin to pay our obligations. Pero not all money are legal tender ha. Legal tender lang yung pera kung yung pera na yon ay currently being circulated and is valid all throughout the country. Pero for example, yung mga very old 10 peso bill natin, although that is still money, pero hindi na po siya legal tender as of today kasi nag-stop nang ma-circulate yung 10 peso bill na yon. Okay, that is just a piece of scrap, kung baga, scrap paper. Wala na yung silbi, hindi na siya legal tender. Kung ibabayad mo yon, hindi yon merong right si creditor na wag tanggapin yon. Pero kung legal tender ang gagamitin, yung current na 10 peso coin natin, pambabayad mo yun sa mga obligations mo, that cannot be refused by the creditor because that is what we call legal tender. It is still being circulated today. The legal tender covers all notes and coins issued by the Bangko Sentral ng Pilipinas and guaranteed by the Republic of the Philippines. Now, what if gusto mong magbayad ng coins lang? Okay? Gusto mong sa pilyo kang tao, okay, being a joker as you are, gusto mo umuwi si creditor mo na mabigat yung bulsa, okay, tumutunog-tunog pa. Pero take note, merong parang limit, no? Merong limit kung coins ang pambabayad natin. Kung ang babayad natin ay 1 peso, 5 pesos, and 10 pesos na mga coins, dapat hindi mag-exceed sa 1,000, okay? Kaya kung magbabayad tayo ng 1 peso coins lang to pay our utang in worth 2,000, hanggang 1,000 lang yung coins na pwede nating ibayad. Which meaning to say, if more than 1,000, pwedeng i-refuse yan ni
creditor at hindi siya mag-i-incur ng delay kung i-refuse niya yon. Kasi in the first place, nilalabog mo yung batas na hanggang 1,000 lang dapat kung 1 peso yung ibabayad. And worse, kung gusto mo 25 centavos or less yung ibabayad mo, grabe naman yan. Okay? Hanggang 100 pesos lang yung equivalent ng centavos na pwede mong ibayad in one transaction. Okay. Next, mode of extinguishment of obligations is what we call loss of the thing due. Kailan ba considered na lost na, wala na yung isang bagay? If it disappears in such a way that its existence is unknown, hindi na alam kung nasaan siya. Okay? It goes out of commerce. Illegal na siyang ibenta. For example, yung opium noon, alam niyo yung opium? It was used before to treat cough. Very effective yan daw, sabi nila. But it so happened na meron pala siyang addictive ingredients, no? Kaya ngayon, it's already illegal to sell opium because it is considered as an illegal drug already. Kaya out of commerce na yung opium. Okay? Or it perishes kapag nasisira na, lalo na yung mga tinatawag natin na perishable goods. Okay? Or its existence is unknown, or if known, it cannot be recovered. O just like the Titanic, no? Alam niyo yung Titanic? Alam ng mga scientists kung nasaan yung Titanic. Alam nila kung saang exact area lumunod nilamon, okay? Nilamon. Alam ng mga scientists kung anong area, kung saan yung area, kung saan nilamon ng dagat yung lumubog na Titanic, no? Pero, even though it is known kung nasaan siya, it is very hard to recover kasi nga napakalalim po nun. Okay? So, therefore, still that is considered lost already. So, what's the effect kung nawala kung nawala na yung thing or object na dapat ay i-deliver? Okay? So, these are the rules. If the obligation is a determinate obligation, meaning to say the object is a determinate thing already. You know what's determinate already, ha? Okay? The thing, okay, these are the requirements. The thing lost must be determinate. The loss is without, okay, very important, ha? Hindi dapat kasalanan ni debtor. The thing is lost before the debtor has incurred delay. Take note also, dapat hindi pa na-delay si debtor natin. So, the general rule is, the obligation is already extinguished when the object of the obligation is lost or destroyed. As long as hindi pa delayed, ha, at walang kasalanan si debtor, extinguished na po, matatapos na yung obligation kung nawala yung bagay. But the exceptions are the following. The law provides otherwise. Kung sabi ng batas, kahit mawala yan, meron ka paling obligation to deliver, then you must follow the law. Next, nature of the obligation requires the assumption of risk, parang sa mga insurance companies. Okay? Stipulation to the contrary, kung pinag-usapan naman na ng mga parties, unat sa pool. The debtor contributed to the loss, okay, kasi kasalanan naman ni debtor. The loss of the thing occurs after the debtor incurred delay. When debtor promised to deliver the same thing to two or more persons not having the same interest, ipinamis sa dalawang tao. When the debtor of a certain and determinate thing proceeds from a criminal offense, yung mga galing sa nakaw pala yung ide-deliver na property. And when the obligation is generic. Okay? These exceptions, kahit mangyari yung loss, pero present yung mga sinabi natin na exceptions, hindi pa po matatapos yung obligation. The debtor will still have the duty to deliver the thing to the creditor. Now, if the obligation is generic, okay, the obligation will not be extinguished. Again, genus non quam perit. Generic thing never perishes. But meron tayong exception, matatapos po ang obligation kahit generic object yung nawala if the following are present.
in case of generic obligations whose object is a particular class or group with specific or determinate qualities. Meaning to say, it is a delimited generic obligation. So, in effect, parang naging specific or determinate thing na rin siya. For example, I will deliver to you the crops or the corns harvested from the farmland of A. Diba? Kung nabagyo yung farmland ni A, nawala yung mga corn niya, then as if that is already a specific thing or a delimited generic obligation. Another situation is in case the generic thing has already been segregated or set aside, in which case it has become specific. Okay? Almost the same with the first situation. Now, what if the obligation is an obligation to do? The rule is, the obligation is extinguished when the prestation becomes legally or physically impossible without fault of the obligor. Okay, for example, person A contracted B to sing because B is an excellent singer. Okay? Sa hindi naman sinasadya kasi may sakit kasi sa puso si B, sabihin natin may sakit siya sa puso, inatake siya. Okay, nagkaroon ng heart attack, na coma siya, and on the day na magpe-perform sana siya, nandoon siya sa hospital, nagpapagaling. So therefore, it has become physically impossible for B to sing anymore. And as if na-loss yung pinapagawa na bagay sa kanya, pero still the obligation will be ended or will be extinguished. Kasi wala namang kasalanan si debtor dito, si B na singer. That's why the physical impossibility happened. Next mode of extinguishment is what we call condonation or remission of debt. Okay? Condonation, ito po sa Tagalog ay pagpapatawad. Okay? Pinapatawad mo yung utang niya sa iyo. Okay? Kaya hindi na siya magbabayad. That's why it is called an act of liberality or an act that stems from the goodness of one's heart, di ba? By virtue of which the creditor, without receiving any price or equivalent, walang kapalit, he will renounce o papatawarin na niya yung pag-e-enforce doon sa obligation. As a result, the obligation is extinguished in its entirety. Pwedeng kabuuan, pinapatawad na niya, o pwede rin naman na in that part or aspect of the same to which the condonation or remission refers. Pwedeng sabihin na, o sige, 1 million yung utang mo sa akin, papatawarin ko na yung 50%. Di ba? Kaya 500 na lang yung utang, 500,000 na lang yung utang mo sa akin. Okay? Pwede yun. Okay? So long as there is a consent coming from the creditor na pinapatawad na niya yung utang ni debtor o yung obligation ni debtor. So these are the requirements para po maging valid yung condonation o yung pagpapatawad, quote-unquote. It must be gratuitous, walang kapalit, out of the goodness of one's heart. There is an acceptance by the debtor, okay? Must not be inofficious. Ibig sabihin, inofficious means yung si creditor, meron siyang mga tagapagmana. May heirs yan. Dapat yung pagpapatawad nung utang ni debtor, dapat hindi nakakasira doon sa magiging future share ng mga tagapagmana ni creditor. Kasi kung nasagasaan yung future share ng mga heirs ni creditor, pwede nilang ipa-cancel yung condonation na nangyari. Okay? Pwedeng magreklamo sila in the future. Oh, yung mana ko nabawasan. Sana yung dagdag ng mana ko ay yung sanang utang ni debtor, pero pinatawad kasi ng aming magulang, kaya hahabulin namin yon. Ganun na yung magiging kwento pagpasok ng mga heirs kung inofficious yung
pagpapatawad doon sa obligation ni debtor. Next, formalities provided by law on donations must be complied with if condonation is expressed. Okay, dapat sumusunod doon sa requirements ng donation. Under the law on donation, if more than, if I'm not mistaken, if more than 5,000 yung personal property na involved, for example, a cash of 5,000 pesos, dapat 5,000 pesos and more, dapat po naka-written document. If it's a personal, if it's an immovable or a real property, regardless of the amount, dapat nakapapel. Okay, ganyan yan sa law on donation. Pero doon tayo mag-focus sa pera, no? If more than 5,000, dapat nakalagay sa papel na pepermahan ng mga parties at manonotaryohan ng notary public. Also, an existing demandable debt at the time the remission is made. Of course, merong nang sinisingil na utang para masabi natin na pinapatawad na yung utang na iyon. Take note, remission or condonation of a debt is in reality donation. Yun pala yung legal effect niya. Dahil pinapatawad mo na yung 50% ng utang niya, 500,000 yun, as if idonodonate mo sa kanya yung 500,000. Pero dapat yung condonation na yun, may nakasulat sa papel at pepermahan ng mga parties and nonotaryohan ng notary public. Next, mode of extinguishment, confusion or merger of rights. Confusion happens when there is a meeting in one person of the qualities of a creditor and debtor of the same obligation. The requirements are the following. It must take place between the creditor and the principal debtor. The very same obligation must be involved, for if the debtor acquires rights from the creditor but not the particular obligation in question, there will be no merger. The confusion must be total or as regards with the entire obligation. Okay? The effect of confusion or merger, the creditor and debtor becomes the same person involving the same obligation, hence the obligation is thereby extinguished. Because no person can be a creditor and debtor to himself at the same time. Next mode of extinguishment is compensation. Ito is sa mga bata dyan, ang tinatawag nila na, okay, quits tayo. Okay, quits na tayo. Okay? Because this is a mode of extinguishing obligations that take place when two persons in their own right are actually creditors and debtors of each other. Si A nakautang kay B ng 50,000 and it so happened na si B nakautang rin kay A ng 50,000, kaya quits na, okay? Magko-compensate yung utang nila from each other, therefore matatapos na yung obligation nila sa isa't isa. It is also called offsetting of the respective obligation of two persons who stand as principal creditors and debtors of each other, with the effect of extinguishing their obligations to their concurrent amount. Okay? That's compensation, and these are the requirements. Each one of the obligors must be bound principally, and that he be at the same time a principal creditor of the other, except guarantor who may set up compensation as regards what the creditor may owe the principal. Both debts consist in sum of money. Okay, dapat sum of money. Or if the things due are consumable, they may be of the same kind and also of the same quality if the latter has been stated. Both debts are already due. Demandable na siya. Both debts are liquidated and demandable. Neither debt must be retained in a controversy commenced by third person and communicated in due time to the debtor. Neither debt is garnished, and compensation must not be prohibited by law. Take note, when all the requisites mentioned in Article 1279 of the Civil Code are present, compensation actually takes place by operation of law and extinguishes both debts to the concurrent amount even though the creditors and debtors are not aware of the compensation. Hindi na kailangan na magsulatan pa sila, magpirmahan, no more.
Basta proven na meron yung mga requirements na yon, automatic yon na magkakaroon na ng quits lang effect between the creditor and debtor. The effects of compensation: both debts are extinguished. Interest will stop accruing on the extinguished obligation or the part extinguished. The period of prescription stops with respect to the obligation or part extinguished, and all accessory obligations of the principal obligation which has been extinguished are also extinguished. So, in total, matatapos na talaga yung kabuuan ng obligation. And we also have novation. Novation is the substitution or change of an obligation by another, resulting in extinguishment or modification either by changing the object or principal conditions, or by substituting another in the place of the debtor, or by subrogating a third person to the rights of the creditor. Requirements: there is a valid old obligation. There is an intent to extinguish or to change or modify the old obligation. Capacity and consent of all the parties to the new obligation. Substantial difference of the old and new obligation on every point incompatible with each other. And there is a valid new obligation. So for example, the obligation of A is to, let's say, to deliver a car okay, in favor of B. Kaso nga lang, mas nauna na nakabili si B ng kotse, for example, no? Therefore, parang naisip ni B, parang hindi ko rin magagamit yung ibibigay ni A na car. Mas gustong gusto ko na to, gustong gusto ko na itong nabili ko na kotse, and it came from my own money, sabi ni B. So, pwedeng mag-usap si A and B to change the obligation to deliver a car already. So, pwedeng sabihin na, instead of giving me a car, siguro bigyan mo na lang ako ng motorcycle. Kasi wala pa akong motor eh. Kapag traffic, pwede magmotor na lang ako, ganyan. Okay? So, in effect, class, the first obligation, the obligation to deliver a car, nawawala na yon, na-extinguish na. However, a new obligation was created. And that is this time the obligation to deliver a motorcycle. Okay? So, in essence, novation is substitution of an old obligation by a new obligation, thereby extinguishing the old obligation already. Okay. Take note, if the new obligation is void, the original one shall subsist as there is no novation. However, even if the new obligation turns out to be void, the original obligation does not subsist if the parties clearly intended that the former relation should be extinguished in any event. For example, sabi ni B kay A, may kotse na ako eh. Siguro, ang i-deliver mo na lang sa akin instead na kotse, marijuana na lang. Okay? Nag-agree naman si A. But take note, marijuana is illegal here in the Philippines, di ba? So, in effect, the obligation to deliver marijuana is actually invalid. Now, since void naman yung obligation to deliver marijuana, ano na yung mangyayari doon sa old obligation to deliver a car? That will still remain valid. Meron pa ring obligation si A na magbigay ng kotse kay B. However, if doon sa usapan nila, sabi ni B, in any event, kahit anong mangyari, valid man o invalid yung pagbibigay mo ng marijuana sa akin, mag-e-end na o matatapos na yung obligation mo to deliver a car sa akin. Kung ganun naman yung usapan, kahit sabihin na natin na illegal yung obligation to deliver marijuana, invalid yun, unenforceable, still, ma-extinguish yung first obligation to deliver a car kasi expressly naman na pinag-usapan naman nila unat sa pool na kahit anong mangyari, matatapos na yung first obligation to deliver a
car. Okay. So that's all about novation, and that ends this lecture on the modes of extinguishment of obligations. Thank you for listening.